Good morning, guys. Grabe. I just woke up. I just need to drive and get some breakfast, but before I do, kwentuhan muna tayo. Grabe. Champion tayo, guys. At alam ko napakasaya ninyo. Sobrang special nung nangyari kagabi because, it was game 7. Sobrang daming tao. Akala ko hindi ako makakapasok. Umpisa natin sa una. Nag-vlog ako kahapon and I told you guys na I'm not sure if I can join you there in Mo Arena, but luckily again, thanks to Boss Al, he gave me 2 tickets. So I brought my wife with me. At nang dumating kami dun sa Mo Arena, sobrang daming tao. Sobra. Sa ilang taong kong nanonood ng PBA from early 90s up to now, sobrang nostalgic nung kahapon. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganun. Sobrang nostalgic ng atmosphere mula sa pila ng mga fans na gusto magkaroon ng chance na makakuha ng ticket. Nakakalungkot, some of them hindi nakaabot, but they stayed outside. Grabe. And then when I texted Boss Al kung saan kami magkikita, he told me na maghantay na lang sa players entrance. So dire-diretso ko sa players entrance with my wife. Nagdadatingan yung mga players. I saw a lot of TNT tropang 5G players. Maybe yung mga players ng Barangay Ginebra, konti na lang yung inabutan ko na dumating. Pero yung mga iba sobrang aga. Sobrang aga nila. Nung nagdatingan yung mga players ng TNT tropang 5G, isang nakahuli ng attention ko is Jordan Heading. Pagbaba niya sa pick up niya, nakita ko yung focus ng tao, ng mama. Talagang sabi ko mukhang puputok yung Jordan Heading ngayong gabi. Nakita ko yung focus niya eh. Parang iba yung aura niya sa aura. I don't know, siguro it's just me, pero iba yung aura ng Jordan Heading that time when I saw him papasok ng ayun nga, sa players entrance. Ayun nga, pumutok nga si Jordan Heading. Umpisa pa lamang 10 points in the first quarter. In the first few minutes, talagang halos walang makapigil. Pag-usapan natin mamaya, pagkwentuhan natin kung sino ba ang pumigil kay Jordan Heading, that luckily Team Cone made an adjustment. At napakagandang adjustment nun, napigil si Jordan Heading. Kung hindi, baka lumaki yung lamang ng TNT tropang 5G, which was 7 points at the half. So yun nga. So after I got the ticket, diretso na kami. Pagpasok naman namin, sobrang intense, sobrang grabe yung atmosphere kagabi. All the VIPs. Siyempre game 7 expected that, but this is not the first game 7 na napuntahan ko. Pero yung kagabi, iba yung atmosphere, guys. Sobra. All the shake hands, all the greetings with all the VIPs, the family of the players, plus the fans, the regular fans. Parang magkakapatid. Grabe yung grabe yung sobra talaga. Ang hirap, mauubusan ka na adjective para i-describe yung atmosphere nung kagabi. So when the game started, i-skip na natin yung players introduction. When the game started, yun nga, pumutok yung Jordan Heading.
from the very beginning up to the end, up to the last quarter, talagang yung atmosphere paakyat lang ng paakyat eh. Sa mga umaattend ng games, ng live games, makikita nyo naman every time na manunod kayo, medyo nagpa-fluctuate yung yung atmosphere yung pagka-intense ng game. Medyo namamahinga yung fans. Dito kagabi wala, from the very beginning up to the end. Paakyat ng paakyat yung energy. Sabi ko, this is going to be a special game kasi yung Jordan Heading pumutok. Nakuha ng TNT Tropang 5G yung game nila, what they wanted to do. At the half, nakalamang sila ng 7. Barangay Ginebra had terrible defense in the second quarter. 30 plus points ang binigay nila sa TNT. So medyo nakakawindang narindi ang Barangay Ginebra fans. Nakita ko yung worry from their faces. Whew. Hanggang ngayon nga parang kinakabahan pa rin ako nung pagka binabalikan ko yung yung second quarter. Actually, every time I look at the scoreboard, iniisa-isa ko yung mga players, iniisa-isa ko yung mood ng mga players, iniisa-isa, tumitingin ako sa bench ng TNT Tropang 5G, titingin ako sa bench ng Barangay Ginebra. Ginigauge ko kung sino ba sa kanila yung parang mas focus sa game na to. And to be honest with you, nakakatakot yung aura ng TNT Tropang 5G at the beginning of the game hanggang matapos yung first half. Mas nakakatakot yung aura ng TNT Tropang 5G than the bench of Barangay Ginebra. The bench only, not the players playing on the court. Kasi umpisa pa lang naman, first 5 pa lang, yung starters pa lang, nakita ko yung focus RJ Abarientos, Scottie Thompson, Justin Brownlee. Itong tatlong to, sabi ko, Scottie Thompson will not be the same Scottie Thompson nung nakita natin ng Game 6. Kasi iba yung focus ng mama. Iba yung focus ng mama. At si RJ Abarientos, iba yung focus ng bata. Sabi ko, hindi papabayaan ito ng Barangay Ginebra. Hindi papabayaan ng dalawang ito yung mga fans nila na ma-frustrate ulit. Iba yung focus Kamayan pa lang, alam nyo naman pag first 5, 'di ba? So kamayan ng mga players, sila talagang makikipagkamay sila, hindi sila nakatingin doon sa kalaban. Yung focus nila ayaw nilang mawala. Kasi every time, kasi alam mo naman, yung mga kamayan na ganyan, minsan sa mga matatalinong players, they will take every advantage that they can take para magiging friendly pero papatayin ka sa loob. Sila talagang walang tinginan sa mga kamayan pa lang in the first, before the tip up. Sabi ko, focus to. But honestly, sa bench ng TNT at sa bench ng Barangay Ginebra, mas lamang yung TNT Tropang 5G. They are all standing up. Sa Barangay Ginebra, mga nakaupo. Kasi sa akin, tinitingnan ko yun. Siguro I'm overreacting or overgauging. Pero sa akin kasi tinitingnan ko 'yon. Mas intense yung bench, sabihin na natin, mas intense yung bench ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra in the first half. So nung natapos ang first half, TNT Tropang 5G had 30 plus points, Barangay Ginebra had, they're below 20. Or correct me if I'm wrong, pero lamang ng 7 ang TNT. Nakita ko yung worry sa face ng coaching staff. Sorry Boss Al, nakita ko yung worry sa face ni Boss Al. Concerned, not to worry, siguro not to worry but concerned about what's happening on the floor. Kasi siguro hindi nila nakukuha yung game nila na gusto nilang gawin. Siguro ayaw pang pumasok yung mga tira ni RJ Abarientos. They're expecting that, sana may makuha kay RJ Abarientos to be able to get the victory, the championship. Napaka-importante kasi nung bata. Alam naman ninyong lahat yun, napaka-importante ni RJ. So, heading to the dugout, nakita ko yung concern sa faces, syempre. Pero upbeat ang TNT. Sobra all, high fives, and
talagang in-encourage nila yung mga teammates nila. So, pagpasok ng third quarter, I told myself and my wife, kailangan makuha ng Barangay Ginebra ang quarter na to. Because if TNT already leading by 7 at makukuha pa nila ang third quarter, baka mahirapan ng Barangay Ginebra na makabalik in the fourth period. Kilala natin si Chot Reyes. Napakahusay na coach. Medyo reklamador at times, pero pagdating sa husay, mahusay si Coach Chot, lalo na mag-alaga ng lamang. So I told my wife and myself, yung mga katabi ko, actually katabi ko si hi to all of you guys. Katabi ko si nabablanko ako. every time na iisipin ko yung kagabi, nabablanko pa rin ako hanggang ngayon until this morning. Si paring Hybe katabi ko siya, and then the family of Japet. Sobrang intense din. Mas intense pa yung the family of Japet. Pero naubusan sila nung second half. Nung first half medyo intense. So I removed my matatawa nga kayo sa akin eh. Kasi malabo mata ko eh. I cannot read pagka walang reading glass. So eyeglasses. I remove my eyeglasses. Sabi ko parang malas. Siguro kung mapapansin ng mga nakakita sa akin kagabi, wala na yung eyeglasses ko in the first half. Tinanggal ko talaga siya, tinago ko sa bag. Kasi baka ako malas hindi makashoot eh. Si RJ Abarientos actually hindi makashoot. I told myself, kailangan natin si RJ Abarientos para manalo yung game na to. So I remove my eyeglass. Look at the bench. Again, pagpasok nila, sabi ko mas maganda aura ng Barangay Ginebra. I don't know what happened in the dugout. Hindi ko alam kung anong pep talk ang nagawa ni Coach Tim, ni Boss Al, and the whole management to the players. Pero nung paglabas nila, kaya to. Kayang habulin to. And they did. They outscored TNT Tropang 5G by 12 points in the third quarter. Lumamang sila ng 5 at the end of the third. Sabi ko sa asawa ko, hati na to. Minessage ko si Boss Al. And no, actually hindi ko pa siya minessage. Sinenyasan ko lang ang team. I'm trying to motivate everyone eh. Everyone sa paligid eh. I'm trying to motivate everyone. At pag napapatingin sa akin isa man sa team, minsan napapatingin sa akin si Boss Al. Sabi ko sa kanya after the third period, nag-sign ako sa kanya, isang quarter na lang. 1 quarter na lang. Wag lang natin ipakuha sa kanila itong fourth quarter sa atin na to. Sumisenyas ako na ganyan kay Boss Al. Tumuro siya sa akin. Yung pagturo ni Boss Al sa akin, parang may guarantee. Hindi natin ibibigay sa kanila to. Not this time. Parang may guarantee sa kanya eh. Nung tumuro siya sa akin, nakiganyan ako sa kanya. We will never lose this. Parang iyon yung gusto niya sabihin. Pagturo niya sa akin ganun. So the fourth period arrived. We still beat TNT by 7 points. We end up winning 12 points and we got the championship. Sabi hanggang ngayon parang naiiyak ako eh. Kakahiya, no? Taka na laki-laki kong tao, iiyak. Parang, hindi, naluluha ako actually. Yung atmosphere kagabi, I saw the fans. Sobrang saya nila. I saw Justin Brownlee crying. I saw the management, Coach Tim Cone. I saw Boss Al hugging his kids.
his family. Kumakaway sa akin si Boss Al. Pumasok ka. Tara dito. Pinapapasok ako dun sa, sa court. But when I went to the entrance, sobrang mayhem na. Mayhem. Ang dami ng tao. Pinasundo ako ni Boss Al dun sa isang kasama niya. Pero halos hindi na kami magkaintindihan. Sabi ko, sumenyas na lang ako, nag-thumbs up na lang ako. Okay na ako dito. Hindi ako nakapag-interview ng players. Hindi ako nakapag-picture ng players while they are celebrating, while they are raising the trophy. But who cares? I even messaged Boss Al. I didn't come as a vlogger. Pumunta ako dito, boss, para supportahan kayo. And luckily, binigay sa atin. Grabe. All the congratulations and everything, parang pamilya, mga Barangay Ginebra fans. Kahit hindi magkakakilala, parang magkakapamilya. All the VIPs, talagang hindi sila umalis, hindi sila umuwi hanggat hindi hanggat di natatapos yung celebration. Senator JB, the brother of Coach Al. Grabe, sobra. I think this is the best moment na na-attendan ko in the PBA games. And this is not the first championship. When Barangay Ginebra won against Alaska, Gordon's Jeans. When Gordon's Jeans won against Alaska, with Chris King, nandun ako. That was special. The iconic callback of Coach Sonny Jaworski to his players. Balik kayo sa court. Let's celebrate with the fans. Yung nakikita yun, may video pa yun hanggang ngayon. That was nostalgic. Pero itong kagabi, iba yung pakiramdam. Sobra. Buhay na buhay yung Barangay Ginebra. This is the national team of the Philippines, of our country. Buhay na buhay, sabi nila. Parang, ewan ko, maraming haters ang Barangay Ginebra siguro because they are so popular. Dahil iba yung fans ng Barangay Ginebra. They're not just fans. They're families. Hindi na nga natin matatawag na fans ang Barangay Ginebra fans. Pamilya na sila. So yun nga. It was mayhem. Hindi na ako nakapasok sa, kwento ko lang, hindi na ako nakapasok sa court to celebrate with them, to take pictures, some interviews. And sumenyas ako kay Boss Al, okay na ako dito. Hindi pala kay Boss Al, doon sa kasama niya, okay na ako dito. Siguro yung kasama niya went to Boss Al, sinabi na hindi na pumasok si Chief, okay na daw siya doon. Siguro sinabing ganon. I saw Boss Al coming and I'm so touched. I saw Boss Al coming to me. Siyempre may mga nahaharang siya because may mga nagpapapicture, may mga, ang dami sobra but nung lumapit siya, akala ko lalapit lang siya dun sa grupo, sa area na yun, kaya hindi na rin ako bumaba para salubungin siya kasi marami pang tao marami pang tao. Sorry. But after their chance to take pictures with Boss Al, hinubad niya to. Actually kanya to. Hinubad niya yung suot-suot niya. Tapos tumuro siya. Tapos hinihingi ng mga nagpa-picture sa kanya. Sorry siya. Pero may-ari nito, parang ganon. Tumuro siya sa akin and then ibinato niya sa akin. That was one of the most memorable, if not the most memorable moment celebrating with Barangay Ginebra championships, with all the championships, with most of
not one, but not two, but hindi ko na mabibilang din na celebrate championships with Barangay Ginebra. That moment was one of the most memorable and I will cherish forever. Thank you, Boss Al. Not only for the ticket, but for this shirt. Napakabait na tao. Napakabait na tao, guys. They deserve this victory. They deserve, this success, this championship. Pero palagi nilang sinasabi, walang mas deserving dito kundi ang basketball fans, ang Barangay Ginebra fans. Despite of everything na binababa nila tayo. Binababa nila ang Barangay Ginebra. Na kapag nananalo because of the referees, pero pag sila ang nanalo because they're a good team, parang mas lalong dumadami yung mga fans ng Barangay Ginebra. Mas lalo pang dumami. Ito, 24,000 yung sa MOA. Plus meron pa sa labas, sobrang dami hindi nakapasok, pero hindi umuwi. Hindi umuwi, guys. Kasi even nung paglabas namin, nandun pa, ang dami pa rin, ang daming tao. Kudos to Scottie Thompson. Kudos to RJ Barrientos na medyo pinakaba tayo in the first half. Salute to Troy Rosario. Salute to Japet Aguilar. Salute to Stephen Holt, kahit hindi pumapasok kanyang mga mga tira actually. Pero siya kasi yung anchor ng Barangay Ginebra sa defense eh. Marami nagsasabi i-trade na si Stephen Holt, pero siya kasi yung anchor, guys, ng Barangay Ginebra on the defensive end. Kaya mahirap pag wala si Stephen Holt sa loob ng basketball court, not playing with the other four. So salute to Stephen Holt. And guys, salute to Nards Pinto. If there's a best player of the game, kahit 5 points or 6 points lang ginawa ni Nerds, sa akin siya ang best player of the game. Honestly, for me, Nerds Pinto is the best player of the game, of that game. He locked Jordan Heading. Talaga, from the third period up to the end. TNT Tropang 5, she only scored 18 points, third and fourth quarter. Scored 31 or 30 plus in the second period. Grabe yung depensa ni Nards Pinto kay Jordan Heading. And the point of attack of TNT Tropang 5G was with Jordan Heading. So yun nga, tumama naman, naglaro yung BGR, naglaro yung Calvin Optana, hindi naka-50 si Chris McCullough. Baka nga, sabi ko nga, sana, kung nakapaglaro si Calvin and Brandon nung Game 6, baka nakuha na eh. Hindi natin alam. Sabi ng mga ibang fans ay wala pa si Calvin, wala pa si BGR, kaya kanila na ang Game 7 for sure, baka maglaro yung dalawa. Pero sa akin, on my perspective and on my POV, baka kung nakapaglaro, actually, kung naglaro yung dalawa in Game 6, the outcome could be different. Baka natapos ng Barangay Ginebra. Ayun sa akin eh. So yun nga, nagkatotoo in Game 7, the two played. Chris McCullough didn't get his numbers. Kulang yung tira niya eh. Nakulangan na yung tira niya because of, the presence of the two. So, yeah. Medyo nagugutom na ako. Magtutuloy-tuloy tayo ng kwentuhan. Maybe in YouTube, baka makapag-video ako. But guys, congratulations. Thank you for the championship, Barangay Ginebra. Thank you for this, Boss Al. Thank you for everything. For being nice to us. Thank you to the whole team. Congratulations. Enjoy nyo ang kampyonatong ito. You all deserve this. Alam ko kung gaano nyo pinaghirapan ito. Many of the fans doubted you.
na kakayanin nyo ba ang rain or shine, kakayanin nyo ba ang talk and text. Special mention to, you know, to Big Boy Pants. Madami nagsasabi sa akin, mag-react ka naman, Chief Kratos, sa sinasabi sa prediction, na-hurt na kami sa prediction ni Homer eh. Eto, champion na inef. Pasalamat nga kayo, nag-predict yun eh. And then, anyway, I'm just trying to be happy. To laugh out kung ano man yung... Huwag yung intindihin yun. Anyway, congratulations guys. Magtutuloy-tuloy tayo, magpo-post tayo sa YouTube. Pagkakwentuhan pa natin na nangyari, pagkakwentuhan natin, himay natin, at magse-celebrate pa tayo guys, magse-celebrate pa tayo, I'm sure. They're arranging some celebration, championship celebration, and hope to see you there. Thank you, and once again, thank you very much. And congrats.